Alright mga tol, reaksyon ng mga kaanak ng mga EJK victims, ikinatuwa nga daw po ang pagbasura ng ICC sa interim release ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero sa kabilang banda, no, iba rin po ang reaksyon ng mga tagahanga at mga dying hard supporter o DDS dito sa bagay po na ito. Lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Let's go! So, ayan na nga mga tol, no? Sabi po dito ay ikinatuwa ng mga kaanak ng mga EJK victims yung pagbabasura o pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa interim release ni Duterte, no? Kinatuwa po ito ng mga kaanak ng hiling ng Duterte Camp na magkaroon po ng interim release si Rodrigo Duterte. Bago po natin kumpletuhin ang ating magre-react nito, opinion dito, ay tignan po muna natin itong balita na ito kung paano nag-react po yung mga kababayan po natin na damay po dito sa EJK na kaso, no? Play po natin balita. Ang palasyo sinabing iginagalang nila ang naging desisyon ng ICC. Ikinatuwa ng mga kaanak ng EJK victims ang pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa hiling na interim release kay dating Pangulong Duterte. Ang ilan sa kanila sama-samang pinanood ang live stream ng ICC Appeals Chamber. Batid raw nila na umpisa pa lamang ito ng anilay panalo, pero marapat daw na ipagdiwang na ito. Ang palasyo sinabing iginagalang nila ang naging desisyon ng ICC. Ang pamilya Duterte tanggap na rin daw ang desisyon ng ICC. Patuloy daw silang makikipagtulungan sa defense team at susuportahan pa rin ang dating Pangulo. Even if the appeals court didn't find any grounds, we still trust our attorneys and the legal team handling the defense of my grandfather. So it's up to them. The family fully backs their strategies and they know what to do next. Ang ilan sa So ayan naman po, nakakita naman po natin na talagang marami po sa pamilya o ito pong pamilya ng mga EJK victims ay naroon po yung tuwa po nila ng mabalitaan. At sabi nga po ay pinanood nila ng live yung pag-dedeclare po nito, no, ng desisyon ng ICC sa interim release ni Rodrigo Duterte. So nakita naman po natin talagang syempre matutuwa po itong mga pamilya nitong mga napaslang, pinatay, napatay ng mga membro ng pamilya. Dahil ikaw ba naman, 'di ba, pamilya mo ay yun, no? Parang hayop na pinatay. Talaga namang nandun po din natin sila masisisi na yung hustisya umaandar, no? At ito nga po, no, titignan natin yung 1 year ago na pagkakaroon po ng pagsasalita ng ilan sa mga EJK victim dito, family ng mga EJK victims. Makikita po natin kung ano rin po yung mga reaksyon sa comment section, no? So tingnan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Christine Pascual, ang nanay po ni Joshua Laksamana po, na nangarap lang po na isang maging gamer at napagsabay naman niya po yung pag-aaral at ang kanyang kahiligan. Natanong ko lang po kasi sa aming mga nanay, kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po
ang pagpatay na walang makukulong. Sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. At lalo din po kami nasaktan ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po, napaglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya, kay biro man po o hindi, ang nasabi niya pong batas niya, hindi rin po maganda sa aming kamukha namin mga mahihirap. Kaya lang po, lumalakas din ang loob namin. Ito na lang po yung paraan sa kamukha namin mga mahihirap kung paano po manawagan sa inyo at buksan po ang puso nyo na hindi po biro ang hanggang ngayon ang nararamdaman namin. Nagmahal lang po kami ng mga pamilya namin, kaya ganito po kami lumalaban. Hindi sana magkakaroon ng ganitong maraming namatay ko na disiplina po agad ang ginawang batas po ng ating presidente. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Mrs. Ang sunod po ay si Miss Lore Paslo. Lore Paslo po. Pasko po. Lore Pasco, may 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Liori Pasco. Nanay po ako ng 2 anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Kaya po isang ano rin po na kahit alam po namin talaga sa aming kalooban na talagang siyempre natatakot po kami. Pero ngayon po ay nakaharap na po namin si Presidente Duterte at sana po ay hinihiling namin na talagang lumabas po ang buong katotohanan na para po magkaroon na ng katarungan ang lahat po ng mga pinaslang, hindi lang po ang aking anak, kundi po lahat po ng mga pinaslang nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung madugong patayan po ng war on drugs. Maraming salamat Sige po, salamat din po. Ang huling magsasalita ay si Miss Mary Ann Domingo. May 2 minuto po kayo, ma'am. Alright mga tol, so hanggang dito na lamang tayo, no? At makikita naman po ninyo, no, kung ano po yung bigat ng loob ng mga pamilya ng mga nagkaroon po ng tawag dito pagkakasangkot sa trahedya po na ito ng EJK drug war, no? Pero gayon pa man, no, makikita ninyo sa comment section. Tingnan mo po yung comment dito. Isang troll po nagko-comment, Alex W6Q2C yung username sa YouTube. Sabi, pahingi ng balato. So tila parang sinasabi na itong mga ito po binayaran, no? So para sa akin po, isa pong masama na halimbawa itong pinakita ng mga tao po na ito na nagko-comment ng ganito. Whether sila po ay binayaran, troll lang sila o hindi, masama po yan. Whether sila binayaran o DDS lang din sila, masama po yung ganyang comment. Kasi una, wala naman silang pruweba na ito yung mga bayad, ba? Pamilya nila at may pruweba na pinatay. Basahin pa natin konting comments dito. Justice for the EJK victims. God protect you all. So iba naman comment positive yung comment nitong isa. Nanay ka nga pero anak nyo
kilala mo ba itong Loida Sosyon? Nag-comment po dito. So, patanong lang naman, no? Pero implied na sinasabi, guilty itong mga ito, no? So, masama rin pong pagtatanong, no? No, para sa akin, siguro mas maganda i-rephrase, no? Hindi naman po natin siguro alam kung ano yung ginagawa ng anak natin. Pero yung tono po kasi, no? Nanay ka nga, pero anak nyo, kilala mo ba? Implied na na parang may paghatol, no? Parang mali kagad yung nanay. Samantalang itong mga nanay po na ito nagre-react lang sa pagkamatay pagkawala ng kanilang anak, no? Meron parang pang-blame sa part na yan. Sabi ng isa, bakit kailangan bang patayin, 'di ba? Rehab lang, sabi. No, so may mga konting mali lang sa mga comment ng mga tao. Una, hindi natin alam kung drug addict ba itong pinatay, no? Kasi alam po may mga diyan sa EJK na kung di po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, may mga biktima diyan sa EJK na wala man lang pruweba na ito po'y nagda-drugs. Walang pruweba na ito ay nanlaban. Sabi nitong isa, lumaban, rehab, sabi nitong isa. Ang tanong, ito ba'y lumaban, no? Bati yung pangalawa, no? Pinakita, umiyak yung nanay, lumaban pa yan. So, kung lumaban yan, ipakita mo, no? Itong Plank 39 ang pangalan. So, yun po yung mga komento, no? Kaunti pa, no? Mas marami ang victim kaysa sa patay na hindi sinasadya. Okay, so komento siya against sa drug war. Laban nyo yan, please. Iba ang napatay kaysa pinatay. So, ayan. Tama na ang drama. Papuntahin din mga nabiktima ng mga adik. Baka di kayo makapagsalita. So, wala ba tayong batas para sa mga adik? Diba? Wala ba tayong batas na kriminal pag meron pong mga pinatay, etc.? Diba po't meron naman po yan. Ang pinaka problema at punot dulo nito yung droga. Sino ba ang pinagkukuhanan ng mga adik? Bakit ba may mga adik? 'Di ba may droga? Saan ba nila kinukuha ang droga? 'Di ba? Sa malalaking ulo, mga big fish, mga sindikato. Napakarami pong issue na nakalink kay Rodrigo Duterte, no? Isa nga po diyan pinatakas pa niya. Yun ang mga sinasabi at may mga basihan naman po yung mga akusasyon na yun, at siya po ay isa po yun sa kinakaharap niyang mga issue, diba? Bukod yan sa EJK, dito po yun sa ating bansa. So ngayon, bago tayo magpaalam, no, wala pong kawalan po ng puso, konsiderasyon dun sa mga namatayan, na kahit pa DDS ka o ano pa man, no? Lahat naman tayo halos, 'di ba? Marami sa atin binoto si Duterte at natuwa po tayo sa drug war niya nung una. Pero na nakita na natin na marami namamatay at may mga inosente na nadadamay. Merong mga nagmalabis, 'di ba? If I'm not mistaken, may mga pulis na gumawa ng krimen talaga, no? Nagmalabis talaga dito sa nito, parang martial dating ng drug war noon, no? Lalo yung Tokhang. Maraming tanim, ba? May mga tinaniman, etc. So ngayon, bago po tayo magpaalam, ito pong reaksyon ng mga EJK victims sa pagbasura ng ICC sa interim release ni Duterte. Ano yung masasabi ninyo dito, no? Ako po, ang masabi ko lang, may pagkakataon po makapag-nilay-nilay, makapag-isip, sisi si Duterte sa kanyang mga naging action din, naging kasalanan. Hindi gaya po na nangyari noon sa panahon ng EJK drug war, ay hindi na po binigyan ng pagkakataon yung mga tao, whether sila ay guilty or hindi. Siyempre lalo na dun sa mga hindi naman talaga, no, talagang tinaniman, ginawa ng istorya, pinatay, kasi nga may reward system pa nga po yata yan para magkaroon ng reward, ay
Kailangan makakuha sila ng mga suspect, etc. Yan po yung mga naging issue sa panahon ni Duterte. So ngayon, anong masasabi mo ngayon dito? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating.